Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa gitna ng isang sinaunang, enchanted forest, mayroong isang nayon kung saan ang mga tao ay nagbubulungan ng mga kwento ng isang misteryosong bata na kilala lamang bilang anak ng diwata. Ang batang lalaki ay sinasabing supling ng isang tao at isang makapangyarihang engkanto sa kagubatan na ipinanganak sa ilalim ng liwanag ng isang bihirang, pulang dugo na buwan. Ayon sa kwento, ang ina ng bata ay isang magandang dalaga na gumala sa kagubatan sa isang gabi na naakit ng nakakaakit na musika ng mga diwata. Dahil sa pagpasok, umibig siya sa haring engkanto at nagkaanak sa kanya ng isang anak na lalaki. Gayunpaman, ang bata ay hindi ganap na tao o ganap na diwata at sinasabing siya ay nagtataglay ng mga kapangyarihan na sumasalungat sa natural na kaayusan. Nang ipanganak ang batang lalaki, ang kanyang ina ay bumalik sa nayon, ngunit siya ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay isang mapang-akit na kulay berde, tulad ng kailaliman ng kagubatan. Iniiwasan siya ng mga taga-nayon at ang kanyang anak, sa takot sa hindi kilalang kapangyarihan na nakatago sa loob ng bata. Sa kabila nito, pinalaki siya ng ina ng may pagmamahal at pag-aalaga, na itinatago siya sa natatakot na mga mata ng mga taga-nayon. Lumipas ang mga taon, at ang batang lalaki ay lumaki bilang isang gwapong binata, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng isang nakakatakot na pakiramdam ng pagkabalisa. Nagsalita ang mga taga-nayon tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kagubatan. Nawawala ang mga hayop, nalalanta ang mga pananim, at nakakapagabag na katahimikan na bumabagsak bawat gabi. Sinisi nila ang anak ng diwata sa paniniwalang siya ay isang tagapagbalita ng kapahamakan. Isang gabi, habang umaalingaw-ngaw ang isang marahas na bagyo, ang mga taga-nayon ay nagtipon-tipon sa gilid ng kagubatan. May mga sulo sa kamay, determinadong alisin sa kanilang sarili ang batang pinaniniwalaan nilang isang sumpa. Nilusob nila ang maliit na cottage kung saan nakatira ang bata at ang kanyang ina. Sila ay darating para sa iyo. Dapat kang magtago. Hindi ako tatakbo, ina. Kailangan kong harapin sila. Dapat nating paalisin ang sumpa ng anak ng diwata. Siya ang dahilan ng pagkasira. Ang mga hayop, ang mga pananim, nagsimula ang lahat sa kanya. At kinaladkad siya palabas sa buhos ng ulan. Ang kanyang ina ay nagsumamo para sa kanyang buhay, ngunit ang kanyang mga iyak ay nalunod ng umaalulong na hangin at mga sigaw ng mga taga-nayon. Siya ay isang halimaw. Wala siyang dinala kundi kahirapan sa ating nayon. Sa isang sandali ng desperasyon, tinawag ng bata ang kanyang ama na engkanto, humihingi ng tulong. Biglang huminto ang hangin at isang nakapangingilabot na kalmado ang bumalot sa kagubatan. Mula sa dilim, lumitaw ang haring engkanto. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa hindi makalupa na liwanag. Tiningnan niya ang mga taga-nayon na may malamig, hindi makamundong tingin at nagsalita sa boses na umalingaw-ngaw sa mga puno. Para dito, magbabayad kayo ng mahal. Malaya ka na, anak ko. Sumama ka sa akin at malalaman mo ang tunay na kapangyarihan ng iyong paman. Sige na anak ko, maging ligtas ka. Nag-alinlangan ang bata, pinalik ang tingin sa kanyang ina. Tumango siya, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, at alam niyang magiging ligtas siya sa ilalim ng proteksyon ng kanyang ama. Sa mabigat na puso, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama at magkasama silang naglaho sa mga anino ng kagubatan. Mula sa araw na iyon, tahimik ang kagubatan at ang nayon ay naiwan. Ang mga tao ay nilamo ng kadiliman na kanilang kinatatakutan. Ang kwento ng anak ng diwata ay naging isang alamat ng pag-iingat, isang paalala ng presyo ng kamangmangan at ang galit ng enchanted na kakahuyan. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama,
At dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.